Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi sapat ang sipag para umasenso? Bakit may mga taong halos hindi natutulog sa kakatrabaho pero hanggang ngayon wala pa rin pagbabago sa buhay? Gusto mo bang malaman kung bakit kahit gaano ka kasipag, parang hindi pa rin umaangat ang sitwasyon mo? Lagi nating naririnig, sipag at tiyaga ang susi sa tagumpay. Pero ang hindi sinasabi ng karamihan, kailangan mo rin ng tamang direksyon. Maraming tao ang masisipag pero pagod lang ang puhunan kasi mali ang direksyon. Kumikita, oo, pero hindi umaasenso. May trabaho araw-araw, pero walang ipon. May kita buwan-buwan, pero walang progreso. Ang problema minsan ay hindi kakulangan ng sipag, kundi kakulangan ng tamang sistema at diskarte. Ang sipag ay gasolina, pero kung mali ang ruta mo, paikot-ikot ka lang. Sa video na to, pag-uusapan natin ng 6 na dahilan kung bakit hindi ka umaasenso kahit masipag ka. At sa dulo, malalaman mo kung paano mo pwedeng baguhin ang direksyon ng buhay mo para sa wakas umangat ka rin. Masipag ka nga, pero wala kang direksyon. Marami kang ginagawa, pero wala kang malinaw na patutunguhan. Para kang driver na laging umaandar, pero walang mapa. Kung araw-araw kang nagtatrabaho, pero hindi mo alam kung saan mo gustong makarating, mapapagod ka lang. Ang sipag ay mahalaga, pero kung walang plano, sayang lang ang effort. Tanungin mo sarili mo, ano bang goal ko sa loob ng 5 taon? Kung wala kang sagot, baka kaya hindi ka umaasenso. Ang taong may direksyon, kahit maliit pa ang kinikita, alam kung saan dadalhin ang bawat takbang. Ang taong walang direksyon, kahit doble pa ang sipag, mauubos sa paikot-ikot na gawain. Hindi mo kailangang tumakbo agad. Kailangan mo lang siguraduhin tama ang direksyon. Gumawa ka ng malinaw na plano. Saan mo gustong makarating? Magkano ang gusto mong maipon? Anong skill ang gusto mong ma-develop? Kasi ang sipag na may plano, nagbubunga ng resulta. Pero ang sipag na walang direksyon, puro pagod lang. Ang tanong ngayon, nagtatrabaho ka ba para sa pangarap mo o para lang makaraos araw-araw? Tandaan, hindi sapat na gumalaw. Dapat alam mo kung bakit ka gumagalaw dahil ang sipag ay magiging sandata lang kung may direksyon kang tinatahak. Masipag ka pero wala kang sistema. Ginagawa mo ang lahat pero magulo. Walang schedule, walang priorities, walang structure. Kaya imbis na umunlad, nalulunod ka sa trabaho. Ang sipag na walang sistema ay parang timba na butas. Kahit gaano karaming effort, tumatagas pa rin. Kung gusto mong umasenso, kailangan mo ng organization at strategy. Hindi kailangan sobrang talino, kailangan lang marunong magplano. Gawin mong habit ang time blocking. Alin ang mahalaga, alin ang pwedeng ipagpabukas. Matutong magpahinga rin. Kasi minsan, productivity ay hindi tungkol sa dami ng ginagawa, kundi sa halaga ng ginagawa mo. Ang mga matagumpay na tao ay hindi lang masipag, sila ay smart workers. Pinapadali nila ang mga mahihirap at inuuna ang mahalaga. Kaya kung gusto mong umasenso, ayusin mo muna ang sistema mo. Gawin mong malinaw kung ano ang goal-oriented work at ang busy work. Kapag may sistema ka, bawat galaw mo may direksyon, hindi basta-basta lang. At kapag tuloy-tuloy ang system mo, unti-unti mong makikita ang progreso. Sa dulo, hindi ang pinakapagod ang nananalo, kundi ang pinakaorganisado. Kaya kung masipag ka na, gawing matalino ang sipag mo. Masipag ka, pero takot kang mabigo. Marami kang ginagawa, pero paulit-ulit lang. Ayaw mo ng bago, takot kang mag-try ng iba kasi baka magkamali. Pero paano ka aangat kung pareho pa rin ang ginagawa mo taon-taon? Ang pagbabago ay hindi kaaway ng sipag. Magpartner ito. Ang mundo, nagbabago. Teknolohiya, nagbabago. Kaya kung ayaw mong maiwan, kailangan mong sumabay. Minsan kailangan mong lumabas sa comfort zone para maranasan ang totoong pag-unlad. Hindi kaya yaman kung lagi kang kumakapit sa nakasanayan. Sa diskarte ng kahapon, hindi laging gumagana ngayon. Matuto kang mag-upgrade sa skills, sa mindset, sa paraan ng pagtatrabaho. Ang sipag mo ay walang saysay kung luma ang paraan mo. Ang mga umaasenso hindi lang masipag, adaptable sila. Hindi natatakot matuto, hindi natatakot magkamali. Kasi alam nila, ang pagkakamali ay parte ng paglago. Kaya kung gusto mo umasenso, itigil ang pagiging komportable. Dahil minsan, ang takot mong magbago ang tunay na humahadlang sa tagumpay mo. Masipag ka, pero mali ang inuuna mo. Araw-araw kang abala, pero sa maling bagay.
Ang tawag doon, busy pero hindi productive. Lagi kang pagod pero hindi mo maramdaman ang progreso kasi inuuna mo ang mga bagay na hindi naman nakakatulong sa long-term goal. Minsan, inuuna mo ang overtime kaysa pag-aaral ng bagong skill o inuuna mo ang gimmick kaysa investment sa sarili. Hindi masama magpahinga, pero masama kung puro pahinga at walang direksyon. Ang oras na ginugugol mo sa walang kabuluhan, hindi mo na mababawi. Ang mga mayayaman marunong mag-prioritize. Alam nila kung anong urgent at kung ano ang important. Hindi lahat ng kumikilos umaasenso. Kasi hindi lahat ng kilos may kabuluhan. Kaya bago ka mapagod, tanungin mo muna, para saan ba to? Kung wala kang malinaw na dahilan, tigilan mo at mag-focus sa mas mahalaga. Ang oras mo ay puhunan. Gamitin mo sa bagay na may balik. Kasi kahit masipag ka, kung mali ang inuuna mo, ikaw pa rin ang lugi sa dulo. Masipag ka, pero hindi ka marunong mag-ipon o mag-invest. Marami kang trabaho, pero ubos din ang kita mo. Ang sipag mo ay nasasayang kasi hindi mo hinahawakan ng tama ang pera mo. Hindi mo kailangan kumita ng milyon para yumaman. Kailangan mo lang matutong mag-ipon. Ang mga may disiplina sa pera, kahit maliit ang kita, umaangat. Ang mga magastos, kahit malaki ang sweldo, laging kapos. Ang pagyaman ay hindi lang sa dami ng trabaho, kundi sa tamang paghawak ng kita. Kung gusto mong umasenso, kailangan mong kontrolin ang gastos mo. Magtabi ng kahit 10% ng kita mo, kahit gaano kaliit, kasi yan ang sisimulan ng pag-angat mo. Pag may ipon ka, may pagkakataong kang mag-invest. At kapag marunong kang mag-invest, nagtatrabaho na rin ang pera mo para sa'yo. Hindi ka pwedeng habang buhay magtrabaho lang. Kailangan mo ring gumawa ng paraan para magparami ng income. Ang sipag ay short term, pero financial literacy ay panghabang buhay. Huwag mong hayaang ubusin ng luho ang paghihirap mo. Tandaan, ang tunay na mayaman hindi lang masipag, marunong din sa pera. Kaya simulan mo na ngayon, kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Masipag ka pero wala kang tamang mindset. Ang tagumpay ay nagsisimula sa isip bago sa kilos. Kung araw-araw mong sinasabi sa sarili mo na hanggang dito na lang ako, hindi ka na talaga uusad. Ang sipag ay hindi sapat kung negatibo ang pananaw mo. Kung iniisip mong malas ka, hindi mo makikita ang oportunidad kahit nasa harap mo na. Ang mindset mo ang magdidikta kung paano mo haharapin ang mga pagsubok. Kapag positibo ka, kahit may problema, nakakahanap ka ng solusyon. Kapag negatibo ka, kahit may solusyon, puro problema ang nakikita mo. Ang mga nagtatagumpay, marunong mag-isip ng pangmatagalan. Hindi nila sinasabing, baka hindi ko kaya. Kundi, paano ko magagawa? Kung gusto mong umasenso, ayusin mo muna kung paano ka mag-isip. Tigilan mo ang mentalidad ng kakulangan. Simulan mo ang mindset ng posibilidad. Hindi mo kailangan maging henyo. Kailangan mo lang maniwala na kaya mong magbago. Dahil sa dulo, mindset ang magtatakda ng direksyon ng sipag mo. Ang sipag na may tamang mindset, nagiging tagumpay. Pero ang sipag na may maling mindset, nauuwi sa pagod. Ang sipag ay mahalaga, pero hindi sapat. Kailangan itong sabayan ng diskarte, sistema, at tamang pag-iisip. Hindi mo kailangan magdoble ng pagod. Kailangan mo lang magbago ng direksyon. Ang tunay na tagumpay ay bunga ng kombinasyon ng sipag at karunungan. Kaya simula ngayon, huwag ka lang maging masipag, maging matalinong masipag. Kung nagustuhan mo tong video, abangan mo ang mga susunod natin topic. Dahil minsan, hindi trabaho ang pumipigil sa pag-asenso mo, kundi ang ugaling ayaw magbago. Kaibigan, sana may natutunan ka. Hanggang sa muli, kita-kits!